Sa Whistler, BC, eksklusibong nakausap ng Omni News ang tanging survivor sa car crash nitong linggo kung saan patay ang 3 pasahero kabilang ang 2 taong gulang na bata. Nakalabas na po sa ospital ang naulilang nanay na itinuturing na masamang panaginip ang trahedya. May report si Arvin Joaquin. Di po ako makatingin sa kanya. So at first I was like, alang weird. I think he thinks I'm weird because I can't look at him in the eye. Very little did I know po for him. Like later on, he would be telling me that that's one of his core memories of us. Ganito'y nalala ni Iris Pagya ang unang date nila ni Josephat Portillo. Ang date na nauwi sa isang kasalan. Nag-ipon po kami so that we can have a small wedding po. Nagbunga ang pag-iibigan nila sa isang anak, si Baby Natalia. Pero ang pamilya tahanang binuo ni Iris at Josephat nawasak ng isang trahedya. Madaling araw ng linggo, habang pauwi mula sa isang pagtitipon sa simbahan, na aksidente ang kotseng sinasakyan ni na Iris, Josephat, Baby Natalia at ang kapatid ni Iris na si James, timog ng Whistler. Napagmulat ko na po. May mga ambulansya na po. Like there were so many hands grabbing everywhere. Kaya po, sorry po, kaya po parang shocking po kasi nung pangatlong beses na pagmulat ko na po, it was a nurse holding my shoulders, holding my leg, and the doctor po, inawakan niya po yung kamay ko, ang dilim po ng kwarto. Maybe at this time po, sinasabi pa lang po nila na we have to inform her parents. Sinisigaw ko po sa kanila na, where's my baby? Noon niya na rin narinig ang masamang balita. Maya-maya po yung doktor, nawakan niya po yung kamay ko, tapos sinabi niya po, I'm sorry, you're the only survivor po. Kakalabas lang ni Iris sa ospital ng eksklusibong makausap ng Omni News. Aniya, tila masamang panaginip lang ang nangyari. Hindi pa ako makapaniwala. Sumisigaw po ako na, no, that's not true. Sa ngayon, isang fundraising ang isinasagawa para suportahan si Iris at ang pamilya niya sa pag-aasikaso sa libing ng mga yumaong mahal sa buhay. Nakalikom na ito ng higit 60,000 dolyar Miyerkules ng umaga. The three of them, they share such great happiness to everyone that, you know, sometimes I look for, and I'm like, where can I ever find that great happiness again? But I know that with God's help, with my family, my brother, we will then build that together again. And then we will find happiness and comfort knowing that they're at peace, they're no longer suffering. Yes, they left in such a hurry, but they were, they left such a happy memory. Ani Iris, sa pananampalataya at komunidad siya kumakapit para maging matatag. Bagay na sinisikap niya para sa ala-ala ng mga yumaong mahal sa buhay. I always ask my dad, like, bakit ako natira? Sometimes it feels unfair po. Bakit hindi yung baby ko po? Ba't hindi yung brother ko po? He had so much life. But hindi po yung husband ko kasi he led so many people. He gave advices. He helped out. Bakit ako po? And then my dad's like, because you have to share their story. You have to share like how good they were. How they were human. They struggled. But because of their faith, they were able to overcome that. Arvin Joaquin, Omni News, Whistler.